Kahit ano man yung temperature na iset mo dyan sa ating mga aircon, is ganun pa rin yung konsumo ng gasolina. Ang pag-uusapan natin ngayon mga bossing is kung bakit malakas kumonsumo ng gasolina o krudo yung ating mga sasakyan. Maraming nagsasabi nakabukas yung mga aircon natin, malakas na kumonsumo ng gasolina. Yun lang ba yung basehan natin na malakas yung konsumo ng mga gasolina natin dahil sa aircon? Syempre mga bossing, isa sa alang-alang din natin yung mga ibang components ng ating mga sasakyan. Syempre number 1 na kumukonsumo talaga ng gasolina is yung ating makina. Habang tumatakbo tayo, syempre sumusunog din ng gasolina o krudo yung ating makina. Bakit sinisisi natin sa aircon? Ang pananaw kasi ng iba na kapag nagbukas na tayo ng aircon at sobrang init at linakasan natin ang temperature, lalakas na rin yung konsumo ng gasolina. Para sa akin mga bossing, hindi ganun yun. Unang-una, ang aircon, ang alternator ay mga load na dinadala ng ating mga makina. Kaya kapag nagbukas tayo ng air conditioning natin sa loob ng sasakyan, siyempre i-expect na natin na madadagdag yung power consumption na dadalhin ng makina. Talagang medyo kukonsumo ng gasolina, pero hindi ganun kalaki. Kapag may konsumo siya pero maliit lang mga bossing. Kahit ano man yung temperature na iset mo dyan sa ating mga aircon, is ganun pa rin yung konsumo ng gasolina. Pero ang kaibahan nun sa temperature, syempre the more na mas mataas natin siyang iseset na temperature, ang maapektuhan doon syempre yung ating compressor ng aircon. Kumbaga doon mas nagtatrabaho yung ating compressor ng aircon kapag mataas yung settings natin sa ating mga air conditioning. Ang ibig kong sabihin na mataas mga bossing, kung ang pinakamalamig is 18 degrees at ang pinakamainit is 30 degrees. So pag sinabing mataas yung numbers, mas mainit yung temperature. Pag sinabing mababa yung numbers, ibig sabihin mas malamig yung temperature na iproproduce ng ating mga aircon. Bukod sa ating air conditioning at yung ating alternator na dagdag sa load ng ating makina na siya nagpapataas ng ating konsumo, syempre meron pang ibang dahilan kung bakit mataas o malakas kumonsumo ng gasolina o krudo yung ating mga sasakyan. Syempre nandyan na pumapasok yung kung paano natin mini-maintenance yung ating mga sasakyan. Kasi kung ibabase ko lang naman sa akin mga bossing, nagpapalit ako ng mga filter sa cabin filter at doon sa makina, yung filter doon, sabihin na natin ang cabin filter ko is 3 months pinapalitan ko na mga bossing. At yung aking filter sa air cleaner is nagpapalit ako niyan every 5 months o 6 months, depende yan mga bossing kung gaano kabilis magdumi yung aking mga filter. Kaya kailangan palitan natin mga bossing, lalong lalo na yung ating air cleaner, kasi yan kapag medyo hindi nakahigop o naka-intake ng magandang hangin, syempre magkakaroon ng epekto yon sa ating engine combustion. Wala akong alam sa makina mga bossing, kasi sabi ko sa inyo hindi ako mekaniko. Kumbaga ito inaaral ko na lang din dahil syempre kasama ito sa buhay natin mga driver at yung ating ginagawa. Kaya ganun mga bossing. Example ko na rin mga bossing, katulad nitong pagpa-cleaning dito sa ating mga throttle body, tsaka yung ating mga fuel injector. Hindi ko pa yan napapalinis talaga mga bossing. Simula nung ginamit ko to, almost 100 km na to, pero hindi pa ako nagpapalinis nun. Idagdag na rin natin mga bossing kung paano tayo magpatakbo ng ating mga sasakyan.
Bibigyan ko kayo ng example mga bossing. Halimbawa, 200 meters, nakita na natin na naka-stop doon sa unahan sa stoplight. Pero ikaw bilang isang driver, imbis na mag-minor ka na, ang ginawa mo, nakadiin ka pa rin sa iyong accelerator. Na kung saan, yung tapak mo ng gas na yan mga bossing, kukonsumo yung makina mo ng gasolina. Pero kung ikaw ay nakabitaw na sa iyong gas pedal, wala nang gasolina na sinusunog doon sa loob ng makina. Yun yung kaibahan ng mga nagmamaneho ng palaging galit sa silinyador.